Welcome po dito sa Honda Wing Shop, San Fabian, Pangasinan Branch. At ngayong araw ay magbibigay po ako ng price update for this month of August. At ipapakita ko po sa inyo lahat ng mga available units dito po sa kanilang shop. Excited na ba kayo? Tara! Ito po yung kanilang pinakabagong Click 125. Ito po yung special edition. Ang pagkakaiba po nito from the previous version, mayroon na po itong two-tone color combination. At ang color po ng Honda Click na ito is blue color. At ito po ang kagandahan kasi nitong Honda Click is naka-liquid cooling system. Kaya pwede po itong gamitin or ibabad maghapon magdamag pagdating po sa mga malalayong biyahe. Which is pagdating po sa mga 125cc, ito po yung pinakamalaking advantage. At kung bakit gustong-gusto nilang i-avail at gawing pang daily service, ito pong Honda Click 125. At ito po ay nagkakahalaga, ang SRP po nito worth 84,900 pesos. Ano ba yung mayroon dito sa Honda Click? Unang-una, pagdating po rito po sa kanyang magwheel, special edition pala to, mga ka-LM, dahil nga po itong kanyang magwheel is dark brown color. At ang kagandahan niyan, naka-weavy disc na po rito sa harapan, along with single pot caliper na matte black color. At pagdating sa kanyang braking system, may nakalagay po rito na decal na combi brake system. So ang kagandahan niyan, once po na pinihit natin yung ating rear brake, ay sasabay ng bahagya ito pong ating front brake. Sa ganoong paraan, ang combi brake system ay nakakapagbigay po ng smooth na braking power. And then ito pong kanilang special edition, mapapansin natin bukod po rito sa kanyang dark brown color na magwheel, ito pong kanyang grab bar. So dark brown din po yung kanyang color. Kaya dyan po natin makikita kung ano po yung special edition at yung standard version. Dumako naman po tayo rito sa kabila. Ito naman po yung kanilang 160 na version. Ito po yung Honda PCX 160. Ito pong color na to is gray. At ito po yung kanilang CBS version. So combi brake system po yung version na to. Naka single rotor disc brake dito sa harapan. Dito po sa bandang likuran, ganun din. Naka single rotor disc brake po ito. Kaya maporma yung kanyang dating. At bukod dyan, ito po ay naka keyless system na po siya. So remote na yung ating ginagamit kapag ating i-activate ito pong ating scooter. At napakaganda po nitong kanyang meter panel display. At naka naked handlebar. Kaya talagang napaka flawless ng kanyang design. Ang lapad po ng kanyang upuan, two-tone color combination. So matte black tayo rito sa bandang itaas na anti-slip. At ito pong kanyang grab bar, no, napakasimple pero malupit ang dating. At ito po ay equipped with dual shock absorber. Silipin naman natin kung magkano po yung price nito pong Honda PCX 160. Ang price po niya ngayon, 2024, August updated price is worth 131,900 pesos. Ito po yung CBS version. Pagdating naman po sa mga kababayan natin na mahilig mag-adventure, ito naman po yung kanilang Honda ADB 160. Ito yung pinakamalupit kasi pwede pong gamitin sa lahat ng purposes. For example, in any road condition, no? Pwedeng pang-akyatan, and then pang bundok, pwedeng pang trail, and then pwede rin po siyang pang daily service. Kaya all-in-one talaga ito pong ADB 160. Mayroon po itong napakaganda at adjustable na windshield na pwedeng itaas ibaba. Napakalupit ng kanyang headlight design. Mayroon na rin po itong HSTC, also known as Honda Selectable Torque Control. So ang kagandahan po niyan, prevent niya po na madulas itong ating scooter pagdating po sa mga madudulas na daanan. At ang kagandahan niyan, itong kanyang gulong is naka semi-dual purpose pattern tires. Kaya talagang makapit at pwede siyang pang off-road. Naka single rotor disc brake dito sa harapan, along with two pot caliper. Dito po sa likuran is naka single rotor disc brake din po siya, along with single pot caliper. At ang very attractive dito po sa kanilang Honda ADB 160, equipped po ito ng Showa brand na dual shock absorber. At may canister na po yan, gold color. Ayan o, very attractive talaga. Ang kagandahan naman yan ay nakakapagbigay po yan ng outstanding na performance. Dahil nga po, napakaganda ng shock na nakalagay rito straight out from casa. At ito naman pong kanyang ADB, pagdating sa kanyang ignition, keyless na rin po yan. Naka naked handlebar. At napaka-forma din po nung kanyang meter panel display na digital. Ang lapad ng kanyang upuan, ayun o, very premium yung kanyang looks. At yung kanyang integrated na grab bar is very sturdy, makapal. Mayroon naman pong nakalagay rito na ADB 160 na emblem, very attractive sa ating mga paningin. At ang advantage nito, kapag kayo po ay magpapagas, nandirito po sa gitna, ito pong kanyang fuel tank.
So hindi mo na po kailangang bumaba mula sa iyong pagkakaupo kapag ikaw ay magpapagas. Kaya less hassle free na rin po siya. At ang presyo po nitong kanilang Honda ADB 160 ay nagkakahalaga po ito ng 168,900 pesos. Dumako naman tayo rito sa kabila. Yung mga naghahanap naman po ng mga pang daily service na sobrang tipid sa pagkonsumo ng gasolina. Ito po yung highly recommend paghatid sundo o di kaya pamalengke, papuntang trabaho, dahil talagang ito po, itong Honda Beat na to is ideal po siya pang daily service dahil talagang ginawa siya para mas matipid sa pagkonsumo ng gasolina. Ito pong white color na to, ito po yung 2024 version. At ito po yung kanilang Honda Beat Premium. Anyway, mayroon po pala itong dalawang model variation. Mayroon tayong Premium Edition at mayroon din po tayong Playful. Ito po yung kanilang standard version. Well, unahin po natin ito pong kanilang Beat Premium. Ito pong kanilang Beat Premium na 2024, napansin natin yung kanyang headlight design is maganda na kung i-compare natin dun sa previous model. So mapapansin mo agad na ito po yung latest version dahil magkaiba na po sila ng headlight design. At pagdating naman po rito sa kanyang magwheel, gold color itong Premium Edition mga ka-LM. So gold color po itong kanyang magwheel. Naka single rotor disc brake along with single pot caliper na matte black. At dito naman po sa kanyang meter panel display, silipin natin, naka semi digital meter panel display po siya. So combination po siya ng analog and digital. At pagdating naman po dito sa kanyang ignition, gumagamit po siya ng mechanical key. At ang kagandahan niyan dito sa bagong Honda Beat Premium Edition is included na po rito yung kanyang seat opener. So pipindutin lang po natin yan, magbubukas na po itong ating upuan. Ayan o. Malawak din po itong kanyang underseat compartment. Marami na rin po tayo rito mailalagay ng mga personal belongings. Close po natin. At ang ganda po nitong emblem, no, nitong premium. Kasi nga gold color po itong kanyang magwheel. Ayan oh. 'Di ba? Ang ganda pala ng color combination ng Beat Premium. Mapapansin mo agad dahil yung kanyang magwheel is gold color. At ito pong kanyang grab bar, simple lang naman. Silipin natin itong kanyang tail light, ayan oh. Ang ganda ng kanyang pagkakadesenyo. At ito po ang kagandahan po nitong Premium Edition. Mayroon po siyang glove box dito and then mayroon po siyang power outlet. Ayan oh. At ang presyo po nitong kanilang Honda Beat Premium ay nagkakahalaga po. Ang kanya pong SRP is worth 74,000 pesos. Dumako naman tayo rito sa kanyang standard version. Ito naman po yung kanilang Beat Playful. Red color naman po yung available rito. Mapapansin natin, no, marami siyang decal na nakalagay rito, which is very attractive naman sa ating mga paningin. The same lang din po pala yung kanyang headlight design dito sa Premium and then dito po sa Playful. Ang pagkakaiba lang po nila is ito pong color ng kanyang magwheel. Dito po sa Playful version is matte black po itong kanyang magwheel. Sa Premium Edition naman po is gold color. The same lang din po sila na naka single rotor disc brake along with Nissin na single pot caliper na matte black. Silipin natin yung upuan, the same lang din po sila ng seat cover. Kulay ng grab bar pareho lang din. Design ng tail light the same lang din. Ang pagkakaiba lang po talaga is yung color po nitong kanyang magwheel. So pagdating sa kanyang rear braking system, ito po ay equipped with mechanical drilling trailing or drum brake. Dito po sa kanyang ignition, same lang din po siya. Ang kagandahan niyan, very advanced na rin kasi included na po rito yung kanyang seat opener. So check natin, hindi siya naka-activate. At may glove box din ito pong kanyang Playful version at mayroon din po siyang USB charging socket. Available din po siya. Kaya para po dun sa mga mahilig mag long rides, nothing to worry about dahil pwede po kayong mag-recharge ng inyong mga gadgets or mobile phones anytime, anywhere. Yung kanya pong meter panel display is combination po ng analog and then digital, which is maganda na rin yung kanyang pagkakadesign dahil very informative. Makikita na po natin lahat dito yung mga full detailed information na kailangan nating malaman sa biyahe. May small pocket naman po siya rito na pwedeng paglagyan ng mga gloves or coins. Silipin naman po natin yung price nito pong Beat Playful version 2024. Ito po ay nagkakahalaga ng 72,400 pesos. Yung premium po natin is worth 74,000 pesos. Ito naman pong nandirito, ang katabi nila is ito pong Honda Click 125 na standard version. So ang pagkakaiba naman nito dun sa kanyang special edition is yung color ng kanyang magwheel. Matte black and then
gold color po yung kanyang special edition. Napakaganda talaga nitong Click. At mapapansin mo rin itong kanilang standard, no? Single color lang siya. Hindi po siya katulad ng special edition na mayroong two-tone color combination. At ang kagandahan dito sa Click, ito pong kanyang meter panel display. Kasi nga, fully digital na po siya. And then, included na rin po rito sa kanyang ignition yung kanyang seat opener. At dito po sa kanyang glove box, no, napaka-forma kasi nandito siya on top. So just press lang po para magbukas ito. Medyo malalim din, no. Pwede po tayong maglagay rito ng mga mobile phones or gadgets. And then meron na rin po siyang built-in na USB charging port. So USB ready na to. Maglalagay ka na lang ng USB cable, pwede ka nang mag-charge ng inyong mga gadgets. At dito po sa gitna, meron po siyang utility hook, pwedeng pagsabitan ng ating mga pinamili or plastic bags. At ang kagandahan rito sa mga scooter is malalawak po itong kanilang mga footboard. Kaya talagang malaya nating maigagalaw yung ating mga paa pagdating po sa mga malalayong biyahe. At silipin naman po natin itong kanyang rear shock absorber. Equip po ito ng single shock absorber. And then naka ASP or Enhanced Smart Power itong kanyang engine. Kaya maaasahan natin na matipid at malakas yung kanyang engine design. At bukod dyan, ito po yung katangi-tanging special features na di mo makikita sa mga 125cc dahil ito po ay naka-liquid cooled. So gaya po ng mga palagi kong sinasabi, ang liquid cooling system ay pwede po natin gamitin yan pang long rides. Kahit umabot tayo ng 300 kilometers, walang problema kahit hindi ka huminto. Dahil nga po yung liquid cooling system ay napapanatili niya na kaya niyang palamigin yung kanyang engine. So yun ang kagandahan ng liquid cooling system. Kaya pwede po talagang pang endurance yung mga motorcycle na naka-liquid cooling system. At ang presyo po nitong kanilang Honda Click 125 standard version ay nagkakahalaga po ito ng 82,400 pesos. Yan po yung kanilang standard version. Pagdating naman po sa mga underbone motorcycle, may available po sila rito na Honda RS 125. So ito pwede natin gamitin sa mga rough road or bundok, no? Kasi nga ito po yung mga 90s na design. Pero ang kagandahan niyan is nag-innovate na rin yung kanyang design from the previous model, no? Dahil nga advanced na rin yung kanilang ginamit na technology rito. At mas maporma na yung kanyang dating. At pagdating naman po sa kanyang rim set, silver color naman po siya, chrome color. At ang kagandahan niyan, itong version na to is naka single rotor disc brake po siya, along with single pot caliper na gold color. Naka traditional telescopic fork na glossy black. At itong kanyang headlight, very attractive din. At ang kagandahan niyan, included na po rito sa kanyang front face cover, ito pong kanyang turn signal sa yan, no, naka-emboss, no. Maporma din po yung design, no, nitong kanyang engine extension cover. So letter B naman siya. Maganda rin yung kanyang decal na nilagay rito. And then yung kanya pong stock pipe, two-tone color combination. Naka-chrome color yung kanyang head protection guard, and then black color naman po yung kanyang pipe. At ito pong kanyang spokes in rim, chrome color po siya. Yung kanyang hub is silver color. Yung sukat ng gulong rito sa likuran, mayroon po itong 80 by 90/17 pang city riding condition. Ito naman po kanyang tail light, you know, mahaba, no? Maporma rin yung kanyang dating. Yung seat cover naman niya, single color lang naman po itong kanyang seat cover, and then malambot. Kaya very comfortable po ito sakyan. Yung kanyang meter panel display, full analog po siya, pero ang kagandahan niyan, very colorful, you know? Tsaka informative na po itong kanilang inilagay rito. Mas maganda na po siya compare sa mga previous model. At ang presyo po nitong kanilang Honda RS 125 ay nagkakahalaga po ito ng 75,900 pesos. Dito naman po sa kabila, underbone pa rin yung kategory nito. Ito naman po yung kanilang pinakabagong Honda Wave RSX this version. Ayan, oh. Dahil nga po yung kanyang front braking system is naka single rotor disc brake, along with single pot caliper na silver. Nissin naman po yung kanyang brand. Kasi po yung isa pong version nito is hindi po siya naka disc, which is drum brake po yung kanyang version. So ang kagandahan naman dito sa bagong Wave RSX is yung kanyang design, dahil nga binago na rin nila from the previous version. Dahil nga po ito pong kanyang turn signals is nandito na sa bandang itaas, and then mayroon na rin po siya ritong additional na ilaw dito sa bandang ibaba. At very sharp din yung edges, naka base shape design yan. Minimal decal lang yung makikita natin, pero masasabi ko
Brusco. At may nakalagay naman po pala rito na special. So special edition po pala ng RSX ito pong this version. Yung kanya naman pong seat cover, two-tone color combination, gray. Dito sa bandang dulo is black color. Sa ignition, gumagamit ng mechanical key. Buksan natin itong kanyang underseat compartment. Saktong-sakto lang, walang pinagbago dun sa mga previous model nito. Talagang ganyan lang po yung size nitong kanyang underseat compartment. Pero ang kagandahan niyan, mayroon na din po kayong mailalagay na mga belongings dito. And then ito po palang kanyang fuel tank, located din po pala rito sa underseat compartment o dito sa ilalim ng upuan. Kaya every time po na magpapagas kayo, ay kailangan nyo pong magbukas ng upuan. At pagdating naman po rito sa kanyang meter panel display, analog po yung kanilang ginamit dito. So basic lang po yung mga information na makikita natin dyan, gaya po ng mga previous model. Pagdating naman po rito sa kanyang rear shock absorber is gumagamit po siya ng dual. Kaya more reliable po yan pagdating po sa mga angkasan, pagdating po sa mga mabibigat na bagay. Naka-rim set din po rito sa likod. And then yung kanyang hub is silver color. At ito po ay equipped with mechanical drilling trailing. So naka-drum brake po siya rito sa likuran. At ang kagandahan niyan, itong model na to, mayroon pa po pala itong built-in na kickstarter. Kaya ang advantage naman yan, kapag mahina na po yung inyong battery, ay pwede nyo po itong sipain para umandar. At ang presyo po nitong kanilang Honda Wave RSX this version ay nagkakahalaga po ito ng 65,500 pesos. Ito pong katabi niya, ito po yung Honda Venner X 150. So ito po yung kanilang premium edition. So ang color po nito is matte black. Napakabangis, no? Well, anyway, titignan natin dun sa harapan yung isang kulay nito. So yun po is premium edition. Itong nandirito sa harap, premium edition din po ito. Ito naman po yung kanilang matte red color. Pagdating naman sa underbone at naghahanap ng mga motorcycle na mabibilis pagdating sa gitna ng kalsada, highly recommend para to sa mga kababayan natin na mahilig mag-racing at bumangking-bangking. Ang kagandahan dito po sa kanilang bagong Honda Venner X Premium version is napaka-attractive nitong kanyang headlight design. Nagkaroon po siya ng spike dito sa bandang itaas. And then dyan po naka-installed yung kanyang daytime running light. At dito po sa kanyang handlebar cover, ayan o, mayroon po siyang spider web dito sa gitna. And then pag ating sinilip, nakikita natin nandyan po nakalagay yung kanyang horn. At mayroon po itong maliit na visor na smoke yung kanyang color. At ang kagandahan yan, ito pong kanyang turn signals is nandirito na po siya, included na po siya sa kanyang pairings, unlike others na nakapop up na pwedeng mabali. At pagdating naman po sa kanyang braking system, ang kagandahan niyan, ito pong kanilang premium edition is naka-ABS na po siya, also known as anti-lock braking system. So ang kagandahan niyan pagdating sa mga sudden stop, no, hindi po maglalak yung ating mga preno. Kaya mapre-prevent po natin na madisgrasya dulot po ng mga biglaang paghinto. At very attractive po itong kanyang front suspension dahil nga po pala ito ay matte gold color. At silipin naman natin itong kanyang upuan, itong kanyang seat cover, very premium yung dating, no? Nagkaroon ng two-tone color combination na gray and then black. Yung pagkakatahi, very durable. At ito pong kanyang meter panel display is naka-digital, may hati sa gitna. So very attractive po yung kanyang pagkaka-design. May 2 button selector dito sa ibaba. At ang kagandahan niyan, high-tech na talaga to, no? Advanced na yung features. Dahil ito po ay gumagamit na ng keyless system. So meron tayong navigation knob dito. At included na rin po pala rito yung kanyang seat opener. At dito naman po sa kanyang gulong rito sa likuran, napakakapal, no? At mayroon naman po itong sukat na 120 by 70/17. At ito po ay naka-single rotor disc brake along with single pot caliper na Nissin gold color para sa kanyang rear brake. At napaka-forma din po nitong kanyang tambucho, no? Sporty yung kanyang design, matte black color. At nagkaroon naman po ito ng single exhaust. Dito sa bandang itaas may nakalagay naman po rito na Venner X gold color. So 3D emblem po yan. At ang kagandahan niyan, ito pong kanyang engine design is naka-liquid cooled, so pwedeng ibabad maghapon magdamag sa malalayong biyahe. Naka-dual overhead cam, so mas malakas po ito pagdating po sa mga akyatan. And then mas lalo po siyang lumalakas kapag mayroon siyang angkas, hindi siya bumabagal. Silipin naman po natin itong kanyang taillight, mahaba, no? Very attractive din. Ito lang po ang negative side nito, no? Kasi nga naka-emboss ito pong kanyang
turn signals. So ingatan na lang po natin kasi pwede po yang mabali kapag ating naisagi sa mga matitigas na bagay. Naka single shock absorber naman, mono shock, yung kanyang rear suspension. At ang presyo po nitong kanilang Honda Winner X Premium Edition ay nagkakahalaga po ito ng 129,900 pesos. So yan po yung kanyang latest price update for this month of August. At ito po pala dito sa harap, mayroon po silang red color nung ating naipakita na sa inyo na Honda ADB 160 na white color. Ito naman po yung kanyang red color na version. At ang presyo po nito, ang SRP is 168,900 pesos. Dumako naman tayo rito sa kanilang Honda PCX ABS version. Dahil yung ating nakita kanina is yun naman po yung kanilang standard. Ito pong kanilang ABS, ang pagkakaiba is yung preno and then yung color availability. So ang special dito po sa kanilang PCX na ABS, syempre yung kanyang braking system. Dahil nga ito po ay equipped with anti-lock braking system. Gaya ng sinasabi ko, pagdating po sa mga sudden stop ay very reliable to dahil hindi po maglalak yung ating mga preno. Mapre-prevent po na madisgrasya tayo sa mga biglaang paghinto. At ang gustong-gusto ko rito sa pagkaka-design nitong kanilang PCX, napakalapad nitong kanyang mukha, no? At saka napakahaba po nitong kanyang daytime running light, ayan, no? And then itong kanyang headlight assembly. At para naman po sa mga kababayan natin na nakapanood ng video na ito at interesado pong maglabas ng mga Honda motorcycles, ay maaari niyo po silang puntahan at bisitahin. Dito po yan sa Honda Wing Shop, San Fabian, Pangasinan branch. At para naman po sa mga kababayan natin na nais magpunta rito, ang kanila pong operation time is starting 8:30 AM until 5:30 PM from Monday to Saturday.